Dapat na bang i-adjust ang minimum wage sa iba't ibang bahagi ng bansa? Yan po ang pinaaral ni Pangulong Bongbong Marcos sa Wage Board kasabay ng Labor Day. Yan ang pampagising na balita ni Julie Baiza. Araw ng mga manggagawa, iniutos ni Pangulong Bongbong Marcos na pag-aralan ang ipinatutupad na minimum wage sa iba't ibang bahagi ng bansa. As President, I call on the regional tripartite wage and productivity boards to initiate a timely review of the minimum wage rates in their respective regions with due consideration to the impact of inflation amongst others. Ito ang panawagan ni Pangulong Marcos sa mga opisyal ng Regional Tripartite Wages and Productivity Board ngayong Mayo 1. Hiling ng Pangulo matapos ang pag-aaral 60 araw bago ang anniversary ng pinakahuling wage order. Sa kasalukuyan, naglalaro sa higit 300 hanggang higit 600 piso ang minimum wage depende sa lugar o rehiyon. Nanawagan din siya sa dalawang kapulungan ng Kongreso na magpasa ng mga batas na makatutulong sa mga manggagawa at makapagbibigay ng mas maraming trabaho. I call on Congress to pass laws that will support the attainment of our jobs creation agenda, including the Enterprise-Based Education and Training Program Law, the Revised Apprenticeship Program Act, and the Create More Law, or the Law on Corporate Recovery and Tax Incentives for Enterprises to maximize opportunities for reinvigorating the economy. Ibinida ng Pangulo ang pagkakaroon ng mas maraming trabaho para sa mga Filipino sa pamamagitan ng mga naipasok na investment sa Pilipinas, kabilang yung galing sa kanyang foreign visits. Pangako ni PBBM na patuloy na aaksyonan ng pamahalaan ang tumataas na presyo ng bilihin maging ang kuryente. Kahapon lamang ay kumilos na ang Energy Regulatory Commission o ERC upang pansamantalang isuspindi ang operasyon ng tinatawag na Wholesale Electricity Spot Market o WESM kapag may diniklarang red alert ang system operator o NGCP. Ito ay naglalayon na pigilan ang pagtaas ng presyo ng kuryente sa gitna ng kalamidad na dulot ng El Niño. Kasabay ng pasasalamat sa dedikasyon ng mga Pilipinong manggagawa sa loob at labas ng bansa, nangako rin ng Pangulo ng dagdag tulong pinansyal sa mga lubhang naapektuhan ng El Niño. Mobile Journal Julie Baiza po, hatid ang mukha ng balita.